So dito tayo, mga kababayan. Sunod kay Heidi, or ano bang pangalan nito? Heidi Mendoza. Heidi Mendoza or Heidi Mendoza. Bumuelta kay Sara Duterte. Binanatan si Sara Duterte. Nako. Kilala nyo naman po mga kababayan, ito po yung Impact Leadership po ito. No, post ng Impact Leadership, mga kababayan, yesterday, alas 3:05 ng hapon. Ayan, post ng Impact Leadership at ito po, Heidi Mendoza. May banat kay Sara Duterte. Ito mga kababayan, Heidi Islam wanton disregard of law amid bogus Office of the Vice President Confidential Fund list. Actually mga kababayan, bakit nga ba nag-react itong si Senator candidate Heidi Mendoza or former Commission on Audit Commissioner o former Commission on Audit Commissioner Heidi Mendoza? Bakit nga ba siya naka-react? Kasi bakit? Yun po kasing mga nakapangalan sa confidential fund ni Sara Duterte mga kababayan ay halos mga imbentong pangalan. Walang mga birth certificate, walang death certificate, walang record sa PSA. Oo, so ito po nakalagay. Former Commission on Audit COA Commissioner Heidi Mendoza. Ayan, on Friday, May 30, described the alleged misuse of the Office of the Vice President OVP 500 million confidential fund. Actually, makakapag-react talaga siya kasi dati siyang commissioner Commission on Audit Commissioner. So, following a fresh revelation of bogus and suspicious names supposedly listed as beneficiary. So, bakit nga ba nasabing bogus at suspicious name? Biruin nyo, Marian Rivera, tumatanggap. Chiljokno, tumatanggap. Tapos, nandun apelido Revilla, Lapid, may Lapid Junior, may Escudero, may Hontiveros, nakapangalan na tumatanggap ng confidential fund. Diba? Tapos, paghanapin mo, may birth ba, may death ba, may record ba? Wala. Diba? So, kahit sino. Kung tayo nga nakapag-react, ito pa kayang commissioner ng COA. Ito nakalagay. What is most displeasing, or should I say concerning, is the wanton disregard of the law and absence of prudence in the use of public funds, Mendoza said, reacting to House Deputy Majority Leader at La Union 1st District Paulo Ortigas expose. Sabi niya dito, hindi ito nakakatuwa, insulto ito sa bawat mamamayang Pilipino. Yan ang sabi ng dating commissioner. What is most displeasing, or should I say concerning, is the wanton disregards of the law and absence of prudence in the use of public funds. Hindi ito nakakatuwa, insulto ito sa bawat mamamayang Pilipino. Sabi niya, insulto ito sa bawat mamamayang Pilipino. Mendoza, who previously served as a UN Undersecretary General for Oversight, criticized what she described as the playful manipulation of audit rules on liquidating confidential funds, urging the government to audit all confidential funds using a simple approach, revisiting audit guidelines and remove confidential funds from 2026 national budget. Isa siya sa nagsulong na tanggalin ang confidential fund. Ano nga ba ang ikinadismaya, di ba, ni Heidi Mendoza mga kababayan na dating commissioner ng Commission on Audit? Ganito po kasi mga kababayan, ipakita ko po sa inyo kung ano nga ba. Ito, Sara Duterte, new name on Confi. It's time to impeach. Opo, ito. We know the details of your latest expose about the use of confidential funds of the Office of the Vice President. We have the same basis po, no? Pero itong mga nasabi po ng mga bagong pangalan, parang bagong lineup. Literal roster po ng lineup at kapangalan po ng ating mga senador. Meron pong Lapid, meron pong Escudero. Ito po si Ortiga. Isa po itong La Union representative, no? So ito po si Congressman Ortiga. So ito po, pakinggan ninyo ha, ang mga apelyido ng bago
na tumanggap ng confidential fund ni Sara ay mga apelyido ng senador. Ito po'y hindi nakakatuwa. Ito po'y kabulastugan at pang-uuto at pangluloko na po ng Office of the Vice President. Biruin nyo pangalan tapos apelyido senador. Pangalan po ng ating mga senador. Meron pong Lapid, meron pong Escudero, meron pong Revilla, meron pong Hontiveros, at meron pong Revilla. At sa kaapelyido naman po ng congressman, meron din pong Solon. So makikita po natin as submitted to the Committee on Good Government na itong mga pangalan na po na to ay na-verify po at ganun pa rin po ang sitwasyon. Wala pong records from the PSA, wala pong marriage, wala pong death, saka wala pong birth certificate. Sir, meron din po kayong nabanggit doon na kapangalan ng Estrada. Meron din po. Estrada po yung last name nung isa sa mga beneficiaries. Kaya nga po sabi ko, mukhang meron pong panibagong lineup, pero ito naman parang lineup po ng senador yung dating. Meron din po bake shop. Meron din po, may contest po na pangalan at kasama rin po sa bagong list na sinubmit po sa committee under po sa Office of the Vice President. Salamat po, Deputy Majority Leader Paulo Ortega. Diba? Tignan nyo, mga kababayan. Mismong si Paulo Ortega, La Union representative, nagsabi, ito po'y pang-uuto, panluloko. Hindi po nakakatuwa. No? Pangluloko po ito sa taong bayan. Mismong si Hedy Mendoza na dating commission, an audit commissioner, di ba? Nagsabi na hindi man lang pinaghirapan ang paghahabi ng kasinungalingan upang itago ang pagwawaldas ng pera ng bayan. Pinaglaruan ang audit rules on the liquidation of confidential funds at ngayon matatapang pang manghamon at manakot. Yeah. Ma'am Cecil Cortez, maraming salamat sa yung $20 super sticker. Thank you so much po, ma'am. Di ba? Ito, mga kababayan, Ma'am Hayats 2 Mix Vlog, salamat po. Ayun mga kababayan, mismong si Hedy Mendoza or Heidi Mendoza, former Commission on Audit Commissioner, no? Nagsabi, hindi man lang pinaghirapan ang paghahabi ng kasinungalingan upang itago ang pagwawaldas ng pera ng bayan. 'Di ba? Pinaglaruan ang audit rules on the liquidation of confidential funds at ngayon matatapang pang maghamon at manakot. Sila na nga may mali, sila na nga pakpalpak, sila na nga ang nabubutasan, sila pa yung galit. Natural naman yan mga kababayan, wala namang kawatan na kapag nahuli ay natutuwa. Siyempre magagalit yan, siyempre mabubuko ka Oo. So yun po yun mga kababayan. Ito na nga ang sabi nga dito, kapag ba may confidential fund ang opisina mo, may sweet tooth ka din. Sabi, Ortiga quip after citing a name similar to Contes. Kasi syempre sa Contes cake may sweet tooth doon di ba? Matamis na cake yun. Tignan nyo, pati Contes bakery, nasali pa. Ito pa, mayroon pa apelyido Sulon. Kapag sunod-sunod na hinahinalang pangalan mula chichirya hanggang senador, hindi na ito kalukuhan lang. Mukhang may nagpaplano talaga para itago kung saan napunta ang pera ng taong bayan. Ito, kapag sunod-sunod na ang kahina-hinalang pangalan, di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, Grabe ang panluloko, panlilinlang at kakapalan ng mukha ni Lustay. Sabi nga ni BBM, hindi naman sana hahantong sa ganito kung aminin kung saan dinala at saan napunta. Huwag na lang sanang idaan sa kwentong chichirya. Diba? Dinaan pa sa kwentong chichirya, dinaan sa kwentong harina, sa pangalang Fiona, at ngayon sa apelyido naman senador. Ay, Diyos ko, Piatos, Nagaraya, Uishi, Nuba. Sa 7-Eleven lang naman. Siguro itong gumawa ng confidential fund ni Sara, customer sa 7-Eleven. Kasi lahat naman ng mga apelyido nandito May mga pagkain, may mga harina, may maling, may minggo, may kamote, may dudong bungal, dudong barok, dudong bungi.
Yeah, merong Piuna 1, Piuna 2. Oh. Diyos mio Marimar, like po kay mga kababayan. Maraming salamat po. 'Di ba? Pinaghandaan, pinagplanuhan at alam talaga nila kung paano gawing kalukuhan. Kaso lang, ang nakasaad niya dito, hindi man lang pinaghirapan ang paghahabi ng kasinungalingan upang itago ang pagwawaldas ng pera ng bayan. Pinaglaruan ang audit rules. Di ba? On the liquidation of confidential funds. Sabi ni Heidi Mendoza na former Commission on Audit Commissioner. Mismong commissioner ng COA nagsabi, niloloko kayo ni Sarah. Ayan, no? Pareho, sabi nga ni Digong, kung sa akin, patayin nyo yan. Pero si Sarah, bakit buhay pa yan? Putang ina. Ay, Diyos ko. So ito, mga kababayan, tapos na tayo dyan.